Okay, guys, ito pag-usapan natin ito. So the ICC has already come up with this ruling as we discussed in the previous episodes. Tama pala yung rumors na there will be a warrant of arrest not only for Hamas leaders involved dun sa October 7 massacres, but also for top Israeli leaders, including Netanyahu, for the conduct of war on Gaza over the past 7, 8 months. Um, Ikaw, Mark, I want to ask you first, as someone who's not a Middle East specialist or someone who not necessarily specializes in foreign affairs, but who covers, who follows the news and all, what is your understanding of itong ICC decision na yan? Hindi ko din alam kung mai-implement nila eh. Right. Saka medyo ano din ako na kung paano ba yan makakaapekto dito sa sarili nating mga Exactly. mga issues with the ICC eh. Kasi kung doon magkaka-problem sila kaya ano paano din dito sa atin eh, or will it be more positive sa atin kasi hindi nila mahuli si Netanyahu, baka si Yeah. Duterte tutuluyan nila. So Or sinusundan ko pero yeah, but masalimuot eh kasi the other nito lang 'di ba parang may tatlong bansa na bumoto na statehood ng Palestine. Ireland, So parang Norway, and Spain. Spanya. Oo eh kaya mas lalong umiinit yung storya talaga kaya hindi ko talaga mabasa kung how this will all end, kung paano mapupunta yung ano na yan, yung issue na yan. Yeah, And worried lang ako right, how but it will Mark, I want to affect ask dito you, sa sorry, atin. but Mark, I want to ask you before I ask Arona. I mean, in a sense, what about if we read it a different way? Because of course, one way to read it is that this is the beginning of isolation for Israel because now you have Norway, many European countries joining the Palestine side. Now you have 146 countries recognizing Palestine based on 1967 borders. I can go on and on about it. US is also isolated now because US is now threatening ICC with sanctions, including the Biden administration. Para sa akin, mukhang malabo manalo si Biden. I mean, from South Carolina, San Francisco, everywhere I go, no one is excited about Biden and everyone is angry at Biden and all. So I'm looking at this being disaster for US also in the sense that the same US was supporting ICC when they issued warrant of arrest against Putin, and then now suddenly they want to threaten ICC. I mean, this is crazy. You can disagree with them, but ibang usapan na you threaten them. But the other way of looking at this is bilang Pilipino, and Ronald, you can also talk about this. I mean, parang a part of me na naiinsulto ako because ang bilis nag-issue ng warrant of arrest dun sa Ukraine. Relatively quick din dito sa laban kay Netanyahu, etc. Eh yung Pilipinas, ilang libong namatay? 20, 30,000. Kailan pa? 2017, 2018, 2019. Hanggang ngayon, wala pa rin warrant of arrest. So the Pinoy in me is like, what's going on? Hindi ba tayo kasing tao ng mga ibang tao? Bakit parang ang tagal yung sa atin? Considering, I don't think, I mean, hindi naman tayo in the war zone eh. At nagkaroon naman ng investigation. Why is it taking so long in the Philippines? Parang bilis dun sa ibang bansa. What's going on here? So, is there a double standard in terms of prioritization of the cases? It's about the great game. It's about the superpower game. Iba yung measurement nila sa superpower game eh. 'Di ba? Yung kay Putin ang bilis eh. Parang may kaso ba? Biglang naglabas na lang na international warrant. Alam naman nila hindi nila mahuhuli si Putin. Pero it's more political eh. It's more political. Ganon din yung tingin nila kay Netanyahu. With the Americans backing Netanyahu, very sharp yung banat ni Biden sa ICC, eh hindi naman talaga mahuhuli si Netanyahu. In the balance sheet, panalo yung Hamas. Dahil yung Hamas, matagal nang wanted yung mga yan. Diba? Yung, Wala yung, silang pake. Yeah. yung warrant nila, mas matindi sa ICC. Dahil ang kinakaharap nila, rendition, assassination, Mossad, CIA, di ba? Mas threatening yun kesa sa ICC. No? Pero sa desisyon na yan ng ICC, lamang na lamang ang Hamas. Diba? Lamang na lamang. Ang damage diyan ay sa Israel at saka sa US, no? Yung kay Digong kasi, yung kay yung kay Digong kasi ay dumadaan sila sa talagang proseso. Most of the cases sa ICC 7 to 8 years eh. 7 to 8 years. Yeah, yung Dito kay Libya Putin, case, Iraq case, oh, those took a long time. warning, preliminary examination, preliminary investigation, trial, tapos appeal, tapos final verdict. Ganun yung process eh. Dito, tinalunan yung na yun eh. Why? Because this is about
the great game. This is about a defining global issue. Si Digong hindi pa defining as a global issue. Si Digong nasa level ng mga warlords sa Sudan. Nasa level siya ng mga It's seen as warlords. like a kind of a crazy third world colonial wacko, diba? right? Nasa level siya ng Liberia, nasa level siya ng Congo, di ba? Yan, nasa level siya ng ganun Pero ang kaibahan kay Digong, the first Asian na nakasuhan sa ICC. Kaya hindi rin basta-basta yung kay Digong. No? Kailangan mag-deliver yung ICC dyan dahil galit sa kanila yung ibang mga bansa like the African countries. Bakit kami lang lagi? Di ba? Bakit kami lang lagi? So, yun naman yung distinction nung kay Digong dyan. Pero tama yung sabi ni Mark, malamang hindi naman yan mahuli. Pero wag mong kalimutan na Richard, 15 sa may warrant sa ICC ay at large. At large. Dalawa ang namatay na habang at large. So, ibig sabihin, marami sa mga binibigyan ng warrant ng ICC, hindi naman talaga nahuhuli. Siguro 50-50. No? 50-50. No? Yung mga nahuhuli at saka hindi. Kaya hindi bago. Hindi bago na hindi nahuhuli. Pero ibang level. Yung kay Putin, yung kay Netanyahu is more political. Dun sa great game. Political in a sense of having a say in a issue of global relevance, right? Kasi yes. it's great game in a sense of making sure they navigate global powers. Well, they pissed off both US and Russia in the past. Yeah. So that's pretty, audacious for ICC to do that, taking on both Russia and the US at the same time, not to mention Israel, right? Well, binabalance rin nila. Halimbawa, na-please nila yung US kay Putin, no? Na-please naman nila yung China at saka yung Russia kay Netanyahu. Diba? So medyo tabla. Hindi naman sasabihin na and Hamas. Nilagay rin nila yung Hamas. So at least sila ma-Hamas. Pero wala. Tatawanan lang yun Diba? Mas matindi yung mga kaso ng Hamas. Long before itong ICC. Diba? Talagang kanyan for liquidation yung mga yan Pag inabutan niya ng Mossad o CIA, patay yung mga yan Yeah. Diba? Hindi yan huhulihin. Yeah. Diba? ICC is their last concern. Now, Mark, ikaw, put yourself in shoes of Digong and let's say medyo matino ka pa rin mag-isip, medyo straight. You're watching this news. How are you gonna read it na parang matapang tong ICC, is just a matter of time, or matapang lang sila hanggang warrant of arrest pero BBM pa rin and wala, mahina tong si BBM, mahina din ng ICC. Like, how do you think Duterte will read the situation if you were in his shoes? Yung nangyayari sa ICC sa ibang bansa, yung ginagawa nila laban sa Israel, even if tinakot sila ng US, tinitreaten sila ng US. Hindi, pero yun yung bala ni Digong in terms of public perception sa ICC. Kasi yun din ang tingnan nyo, di ba? Yung sa US na inaano nyo, anong sinasabi nila tungkol sa ICC? Kung US nga, ganyan ang sinasabi sa ICC, di ba? So, doon siya nakakabala. Anti-US siya. Yeah, yun nga. Kaya nga, kumbaga, ang mensahe niya doon sa kabilang side, na, di ba mga pro-US kayo? O tignan nyo kung anong sinasabi ng US tungkol sa ICC. Yeah. O yung amo nyo, pati amo nyo, galit sa ICC. Bakit kayo nakikinig? So parang bala niya para to justify yung kanyang pagtutol sa ICC. Mark, pero bottom line na, kasi kung paglabas ng warrant niya, bakit mo binigay ng technique yung kabila? Gagamitin ng DDS. Ayun nga, patay, nakikinig. Mark, hindi mo ba alam, pinapakinggan tayo ng Malacanang, yung opposition. Ayun ng nga. DDS. Nabigyan ko sila ng Ronald yan, pag nakipag-meeting tayo sa iba. Ganda na episode niya, yung ganitong episode niya. Aba, nanood talaga sa atin ng mga tao. Patay tayo dyan. So Mark, ikaw ang sisisihin ko kung yun yung line ng DDS. Kung yun na yung talking points nila. Si Maharlika, yun na yung sasabihin bukas. Mark, para kang Alice Go rin may pagka-Alice Go ka rin. Medyo hindi natin alam. Double agent. Ikaw, tinanong mo ko Actually, kasalanan mo din, Richard. Sinetap kita. Kasalanan ko to. Ang problema kasi, maraming kakainin ng mga DDS. Dahil ang banat nila sa ICC, tool ng mga Western powers. Tool yan ng US. Tapos ngayon, sasabihin nila, ay, okay pala. Sasabihin nila, okay pala. Pati yung mga tao ng US, kinakasuhan. So medyo mahihirapan din sila Digong, yung mga DDS, na gamitin yan for their own advantage. Dahil
for a long time, yun ang banat ni Bato. Itong ICC ay hawak ng Europeans at saka ng US. Ito, lumabas. Di nasira yung kanilang argumento. At saka hindi Bottom line naman yung ano hindi siya white. Kasi maglalabas naman talaga ng warrant siyang ICC kay Digong. Ang bottom line naman yung aaresto sa kanya dito. Yung kung meron bang enough balls yung administrasyon to implement itong warrant of arrest at arestuhin talaga si Digong at ipadala sa Europa. Parang doon pa rin naman doon pa rin. Parang kay Teves, di ba? May warrant naman dito si Teves pero it's a matter of yung mga taga Timor-Leste kung ipapadala ba siya dito sa atin or mananatili doon or hindi nila actingan yung or tuloy-tuloy ang golf course na. Now, okay, so the question right now is actually irrelevant what Duterte thinks. If you are BBM and you're looking at this, how are you going to think? Because, Ronald, I'm going to say actually na the way I slightly disagree with you in the sense na I think I'm a little bit more pessimistic now is because if you're BBM and you look at US, you're Beshi, right? Your patron in a way, I mean, no offense, attacking ICC and sanctioning ICC, parang I'm not sure you wanna side with I don't know because yun yung sinasabi ni Attorney Carranza among others months earlier this year na ang US ay talagang anti-ICC yan ever since. At malabo na they will put pressure on BBM to go after Duterte on this issue. Kaya parang weird lang yung nangyari kay Putin. That was very convenient lang. But I don't know. I mean, if you're BBM right now, hindi pa parang you have even more excuse? Pero Richard, ang US dati pang anti-ICC yan. Pero pag merong kukunin ng mga warlords ang ICC sa Africa, ang tumutulong sa kanila US. Yung rendition is basically American, no? Yung tumutulong sila sa kanila kay Milosevic are the Americans. So, ang US kasi as a superpower, wala naman yung fixed na position. No, yan yung at ngayon at malinaw sa agenda nila dito sa Pilipinas at dito sa rehiyon, ang tao ng China sa Pilipinas ay si Digong. At si Digong at ang kanyang anak ay may possibility na manalo. At kung may possibility na manalo, yari ang interest ng US, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa region. Yun yung calculus ng US eh. Nagbabago. Yung calculus nila can change overnight. Over Putin, over Netanyahu, over Digong. Ang mahalaga, ano ba yung kanilang interest? Ano ba walang prinsipyo yan. It's a matter of it has nothing to do with that. It has nothing to do with that, no? Ang malinaw, si Digong ang tao ng China sa Pilipinas. Beshi ni Xi Jinping eh. Yun yung mas fundamental. And probably the Americans will let the Europeans do their magic, diba? Because Germany strongly supports ICC even though it went against Israel this time. Yes, saka hindi naman kinakailangan sabihin ng America publicly kay BBM. Hoy, no? Hoy, galang mo yung ICC. Hoy, tulungan mo yung ICC. I doubt they'll say that ever. Ibubulong lang yan eh. Ibubulong lang yan. Comrade BBM, no? Kalaban mo yan, no? Yung iyong survival nakatali diyan. Yeah. Yan ang binubuhusan ng China ng tulong, no? Dispatchahin mo na. No, bubulong lang 'yon. Bubulong. Wala kang makikitang public display ang US dito sa usapin na yan. Yeah, I mean the way I look at it, it would be weird for US to say okay ulit ang ICC. I mean there will be a total joke. They'll say okay kay Putin, ay okay Netanyahu, ay okay kay Digong. I mean they will. So ang mangyari dapat shut up lang sila. Mag-shut up lang ang US. Parang weird naman pag mag-total shut up ang US sa issue ng Duterte. But the thing is, si BBM naman hanggang ngayon is not din pro-ICC eh. Ang official statement niya is hindi pa rin tayo makikipagtulungan sa ICC eh. So, pareho sila ng US until he's not. Kahit binibrief na siya ng DOJ tungkol kahit binibrief na siya, hindi pa rin. So, yan ang kanyang stand talaga until he changes his mind. Which he can do overnight. Dahil presidente ka. Parang US na rin. So parang US din siya any moment. Convenience lang sa kanya, di ba? Oo. So dito nalalayo. Lalo na, last week. Unless magkaroon ng situation na tali yung kanyang kamay, kailangan niya sundin talaga yung ICC. Kaya kahit ayaw niya, papatupad niya. Mo, Mark, last week, the sharpest na banat niya sa destabilization.
blatant destabilization. Hindi lang niya binanatan ng destabilization. Binanatan niya yung blatant destabilization habang si Sara nasa likod niya, poker-faced. Diba? Ibig sabihin, inamin niya. Inamin niya na may destabilization. At hindi lang simpleng destabilization. Diyan, baka naka-fentanyl. Baka naka-fentanyl. Eh ngayon, tawag na blatant destabilization, no? Ang gulo. So, okay, in short, it's in the eyes of the beholder. Kung mangyari dito, kung anong trip ng US at BBM, gagawin nila yan. At mukhang para sila, hindi nila trip si Duterte. So Miss Universe. Yeah. Miss Universe. No. Para naman to Jonathan Morales. No, sir. No. Baka majingo Estrada tayo. Hindi katulad ng butihin senador. Hindi ako confident. Ayan tayo. No. Ito, parang hindi kasama dun sa ano natin. Sa usapan. Script natin. Jonathan. Si Jonathan Morales, hindi man lang nag-chair your chairman, wala siyang in-address, sumasagot lang siya ni Son. So talagang si Bato nga nagpaano kay Zubiri. Hindi, joke lang. Let's transition now to the next important topic, West Philippine Sea. Pag-usapan natin before we go to the penultimate issue of opposition. And eto na ba, is Riza Ontiveros, has finally arrived? Pag-usapan natin yan. Thank you very much. Sir Ronald, no. Yung ganun, di ba to?